Gandang araw po, ako po si CRP na Jim Dipo. So, sagutin natin yung isa sa pinakamarami nagtatanong at nagdedebate doon sa page natin at saka sa YouTube channel natin is, ano nga ba yung mas maganda? Yung umuupa ka ba? Or yung sarili mo yung pwesto? Kasi may mga nagko-comment sa atin na laging sinasabi na okay yung yung sariling pwesto mo. Tapos may nagsasabi na 20 years na sila doon sa gym na yon, sa pwesto nila na yun, na inuupahan nila. So ibig sabihin nakakatagal sila. So magandang topic kasi yon. Kasi kung magsisimula ka ng isang gym business kasi, isa sa pinaka-importanteng kailangan ma-determine mo is saan mo ilalagay yung gym mo. So, syempre, kung may pwesto ka sa bahay mo or meron kang pag-aari sa commercial, no doubt, doon mo ilalagay kasi yung gym. Pero kung wala ka, paano yan? Kung wala kang pwesto sa bahay, wala kang pwesto sa commercial, malamang uupa ka. Pero, lagi bang maganda yung sa'yo yung pwesto? Pangit ba yung uupa? So, yun yung sagutin natin na tanong ngayon sa vlog ko na to. So, itong sagot ko na to is base to sa experience ko. So, hindi to haka-haka o opinion ko. So, ito mismo yung sarili ko experience. So, kagaya na alam nyo, yung unang-unang gym ko kasi is sa sarili namin bahay, garahe lang namin. 30 square meters siya. So, kasya yung package A namin. So, yung package A namin, doon namin dinesign sa kauna-unahang gym ko, sa garahe namin, na 30 square meters. Okay. So, nung panahon na yon, kumikita ako ng mga around 500 pesos to 800 pesos a day. Neto na yon. No. Sales yun. So, wala pa yung mga bayad ko sa kuryente, tsaka sa tauhan na may binabayaran ko isa. So, hindi na masama yon. So, yung 500 to 800 pesos a day, lalabas yung mga 15,000 pataas na kita sa isang buwan. So, yun, wala naman na kurenta. Yung kuryente noon, very, very minimal lang. So, okay naman. Kumbaga, ang kagandahan noon, dahil una ko siyang gym business, hindi na masama. Yung kumikita ako 500, 800 isang araw. Tapos, dagdag kita yon dun sa dati kong pinagkakakitaan na nangungontrata ako ng bubong. So, not bad. Pero yun lang, isa sa mga masasabi kong limitation nung sarili mo yung pwesto is kalimitan, maliliit yung pwesto. Kagaya ko, garahe, 30 square meters, limitado lang yung tao. Kahit pa na kunyari lang, gumagawa na ako ng gym equipment. Kahit punuin ko na punuin yon, hindi yun magkakasya yung mga equipment na nagagawa ko. So, limitado lang ang pwede kong ilagay na equipment. At kung limitado lang yung equipment na mailalagay ko, limitado rin yung taong papasok at limitado rin yung kikitain ko. So, yun yung limitasyon nung sinasabi ko na umuupa ka. Pero, kagaya nung sinasabi ng iba, syempre, walang stress yun dahil wala akong inuupahan, wala akong, kumbaga, pag-iipon ng pera para bayaran. Pero tandaan nyo, kumbaga, maski sa pagbubuhat sa gym, pag ikaw masyado ka ng komportable, kung wala ka ng tension, wala ng pressure doon sa workout mo, hindi na lumalaki yung muscle mo. So kung ikaw, kampante ka na lang doon sa, okay, ni 500, 800 pesos a day, yun yung limit mo. Okay? Pero ito ngayon yung opinion ko naman sa upa. Kasi, kagaya rin ng alam nyo, mula doon sa original na gym ko sa bahay, ngayon, yung Gym Republic Cavite City is 1,200 square meters na gym. From 30 square meters, naging 1,200 square meters. At, ipa-plug ko na rin yung Gym Republic Tarlac City. By July, mag-o-open kami, 800 square meters naman yun. So isipin mo, alalaki na ngayon nung mga gym na itinatayo natin at hindi ko po pag-aari yun. Yung Gym Republic Cavite City, Gym Republic Tarlac City, inuupahan ko po yun. So imagine nyo na lang kung gaano kalalaki yung upa natin doon sa mga pwesto na yun. So makakasagot ako doon sa perspective
nung isang tao na may karanasan sa pag-uupa. Yung Gym Republic Cavite City, mag-11 years na po kami sa June 8. Okay, malapit na kami mag-11 years. So imagine nyo, sa 11 years, umuupa ako ng malaki. Doon sa Gym Republic, umaabot ako ng 65,000. Doon sa upa ko na yon. Although mura ng konti yon, kasi dito sa amin, probinsya. So isipin mo, nakakaupa ako ng ganun kalaki dito, pero kumikita pa din ako. Ito kasi yung ito yung kalimitang sinasabi nung mga taong naka-experience sa umuupa. So, nanghihinayang kasi sila na sa laki nung upa nila, parang kapartner mo na talaga sa negosyo yung yung may-ari, which is true naman talaga. Kasi kung wala yung pwesto niya, hindi ka naman kikita. Pero tandaan nyo, sa kahit anong klaseng business, nasa iyo kasi yan nasa may-ari yan kung paano niya i-maximize, palalakihin yung kita nung gym business niya o kahit anong business. So kagaya ko, ang naging punto ko, dahil 1,200 square meters yung pwesto ng Gym Republic ngayon sa Cavite City, pinakinabangan ko yung pinakamalaking asset niya, which is space. So ngayon, dinamihan ko na yung equipment. Would you believe, hanggang ngayon, nagdadagdag pa kami ng mga gym equipment kasi sa sobrang dami ng tao, ng mga pumupunta sa gym. So ngayon, dati-dati, nag-average ako between 100 to 150 katao sa isang araw. Pero ngayon, nagto-200 to 250 katao na ako isang araw. At nung isang pagkakataon lang nung binilang namin kung gaano karami yung tao sa gym, umabot ng 80 katao. 80 katao sa isang pagkakataon. Ano yung istorya na maikukwento nun? Dahil malaki yung gym ko, maraming tao ngayon na may i-accommodate, di ba? So, dahil maraming tao akong ma-accommodate, mas malaki yung potential na kumikita ako. Parang rin lang yan. Parang, let's say, yung 30 square meters noon, kumikita ako 500 pesos a day. At ngayon, lumaki na siya ng 1,200 square meters, sabihin na natin na 5 doble yung kinikita ko neto. So, pwedeng kumikita ako 2,500. Neto na yun para sa sarili ko, wala na yung Kasi, honestly, ang sales ng Gym Republic ngayon, dahil may POS kami, nag-average kami 10,000 pesos a day. So, ganun yung sales ng Gym Republic. Pero kung tatanggalin mo lahat, ngayon parang lumalabas 2,500 neto. Akin na lahat yun. Di ba? So, ang maganda kasi noon, parang lang ako nagtayo ng 5, let's say lang parang nagtayo ako ng 5 maliliit na gym, pinagkasya ko doon sa iisa na pwesto. Parang ganun din to. So, kung uupa ka ngayon, maganda niyan, tignan mo rin yung laki ng space. Hindi lang yung ganda ng lugar. Kasi, ito yung number 1 tip ko. Huwag ka lang basta tumingin sa maganda yung lugar. Kasi, kung maganda lang yung lugar, tapos maliit lang yung space mo, kagaya na sabi ko, kung 100 ang market mo, 100 ang gustong mag-gym, pero ang market mo, ang pwesto mo is kasya 10, hindi pupunta yung 100 na yon. 'Di ba? Ang importante doon, kung gaano kalaki yung space mo, halos gano'n kalaki yung ina-anticipate mo na market. Kaya ito yung rule ko. So, yung pag-uupa, may risk talaga yan. May risk. Kasi, kung magkamali ka ng desisyon, kumuha ka ng pwesto na maganda, tabi ng eskwelahan, tabi ng palengke, yung mga ganyang pwesto is napakamahal. Okay lang yan kung malaki yung area. Baka mamaya, makuha mo is mahal na, maliit pa. Medyo talo ka dyan, kapatid. Kaya ako, ang suggestion ko, kung yun nga gym sa residential area, dinadayo Bakit hindi ka kumuha ng medyo malaki-laking area, pero kahit hindi siya ganun ka-commercial? Kung saan lang sa ganun, mas maliit ngayon yung pwesto mo. Katulad yun, yung Gym Republic sa Cavite City, mura yun. Kasi medyo liblib ako Ngayon, ang importante dyan, dahil liblib ako, kailangan
i-disseminate mo information na nandiyan ka. Which is yung Gym Republic Tarlac is medyo ganun din na sitwasyon namin. Sa Matatalaib kami, Barangay Matatalaib, tapos may gasolinahan sa unahan, nandun pa kami sa likod. Kahit anong ganda ng gym ko na itatayo sa Tarlac, kahit anong first class na mga equipment ang ilagay ko doon, kung hindi alam ng mga tao na naandun ako, walang kwenta yun, kahit anong ganda. Kaya ang importante, malaman ng tao na nandun ako. Kaya ganoon ang ginagawin namin. So, mag-invest kami doon sa pag-disseminate ng information na naandun kami. Diba? So, ulitin ko uli. So, hindi mo kailangan, yung pwesto namin sa Tarlac City, hindi po siya highly commercial. Hindi siya along MacArthur Highway. So, medyo malayo-layo siya ng konti. Kasi ang importante, medyo mura yung makuha mo na pwesto. Medyo malaki, which is yun. Mura at malaki yung nakuha ko sa Tarlac. Ngayon, kailangan na lang i-disseminate yung information. So, wag masyado, kasi totoo yan eh. Ako, may pride ako. Every time na magbubukas ako ng gym, syempre ako may-ari nun eh. Pero, hindi kailangan na nandoon tayo sa pinaka-commercial na area na mahal. Diba? Kasi, kailangan isipin natin yung long term na makakasurvive yung gym mo. Kagaya doon sa Tarlac, 5 years yung kontrata natin doon. So, kailangan mapatagal natin ng 5 years yun. So, yun yung opinion ko versus doon sa sarili mong pwesto versus doon sa naupa ka. Pareho naman may pros and cons, pero lahat ng, yung pareho yung dalawa na yon, ang parehong pros nun is pwede kang kumita. Pwede kang kumita ng malaki, ma-maximize mo yon. Kasi hindi lahat ng tao may pagkakataon magkaroon ng sariling pag-aari. Pwedeng, uupa ka pa lang muna. Well and good. Upa ka muna. Tapos, yun yung sasabi ko, ito yung bonus na lang siguro na tip. Bago yung bonus na tip, baka di nyo natapusin yung video, tapusin nyo to. Mag-proof of completion muna tayo, pero antayin nyo yung bonus tip ko kung paano natin pwedeng gawin yan. So, yung proof of completion natin is kay Sir Brian Cruz, tsaka si Sir Kevin Cepeda. So, kay Sir Brian is 4x4 po ito. 4x4 po ito na may Smith machine, adjustable pulley, tapos sa harapan, pwede ka rin rack, squat rack, bench press, gamit yung adjustable utility bench. So ito, makikita nyo, pwede kang mag-crossover, pwedeng taasan, pwedeng babaan yung adjustable pulley, plus, ito, meron tayong lat pull down attachment. So ito, kabit mo lang dito, pwede kang mag-lat pull down. Ito, may rowing foot peg, ikabit mo lang dito, pwede kang mag-rowing. Sa gitna, may Smith machine. So to, over 50 exercises ang magagawa nito. And would you believe, itong quality kasi ng bakal natin is pang-commercial siya. So regardless to, kung gamitin niya to sa bahay or sa commercial gym, pwede to. Pero ito yung maganda doon kasi may mga nagtatalo rin eh. Pwede ba sa commercial gym to? Di pipilahan to? Tama ka doon, pipilahan naman talaga to. Pero ito kasi, itong mga ganitong klaseng equipment, hindi ito yung main equipment mo. Itong equipment na to is parang pang-reserva mo. Kasi ganito, siyempre basic sa gym na may mga bench press. Pero, yung mga bench press pag minsan, pila-pila yung mga tao na nagamit doon. So, anong gagawin natin? Mag-aantayan tayo doon. Hindi. Kung meron ka kasi neto, at may adjustable utility bench ka, ilagay mo yung J-hook sa posisyon na pwede ka mag-incline, mag-flat, mag-decline bench press, then pwede ka mag-bench press dito. Di ang ganda noon, hindi mo na kailangan bumili na isa pang bench press, di ba? So ito yung pang-alternative mo. Okay, may nagla-lat pull down, basic lat pull down. So dito, lagay mo yung lat pull down attachment, magla-lat pull down ka. Rowing attachment, maglalagay ka. So yun yung kagandahan to, hindi ito yung main na equipment na ipagagamit mo. Kaya I disagree doon sa mga nagko-comment na, hindi pa pwede pang commercial gym yan kasi di pila-pila kayong gagamit. Actually, kaya ka gagamit nito kasi nagpipila-pila na sila doon sa gamit na original na meron yung gym na yon. Ito, pang-alternative to. So, alam nyo naman paano gamitin tong Smith machine, machining tayo. So, ang dami-daming exercises na magagawa tong equipment na to. So again, regardless kung pang home use o pang commercial, lahat po ito is pang heavy duty na commercial po ang bakal natin.
So, I hope magustuhan ni Sir Brian yung kanyang order na 4x4. Then dito sa likod is para kay Sir Kevin Cepeda. So, isang hack squat with leg press, tsaka hip thrust with seated calf. So, ito, makikita nyo mabenta sa atin ngayon to na na-order sa atin. Kasi, kita mo, ito, multifunctional to. Ito, over 50 exercises na magagawa nito. Ito, kahit 2 tao gumamit to, sabay-sabay pwede. So, panalo yun. Doon kilala si Jim Depot eh. Ganon din dito sa mga equipment na to. So, ito, kakain na rin lang ng space. Bakit hindi, bukod sa hip thrust, pwede rin gumawa ng seated dips. Di 2 exercises yung magagawa. Ganon din tong leg press with hack squat combo. Imbes na leg press lang yung magagawa o instead of hack squat lang magagawa, bakit hindi 2? Kasi tayo dito sa Gym Depot, pinahahalagahan natin yung mga kliyente natin na may mga limited space. Kasi hindi naman pwede kung maliit na yung gym mo, hiwala yung hack squat, hiwala yung leg press, hiwala yung hip thrust, hiwala yung seated dips. Kung pwede mo naman pagsamahin yan, bakit hindi? So tayo, pinahahalagahan natin yung mga kliyente natin na may malilit na pwesto. Pero take note, hindi dahil maliit ang pwesto mo, okay na magdoble-doble ka. Pero ito, kahit malaki ang pwesto mo, malaki ang pakinabang mo dito. Makikinabang ka maigi dito. Kasi, dahil combo siya, pwede ka pa magdagdag na marami pang mga equipment. Diba? Yun yung kagandahan doon. So, ito makikita nyo sa background, meron pa tayo spider T-bar, may seated leg curl, leg extension. Again, meron naman 4x4. So, marami pa nag-aabang sa atin. At to, waiting pa tayo sa mga i-assemble natin. So makikita nyo, weekly talaga, iba-iba yung mga deliveries natin. So nagpapasalamat tayo talaga sa tiwala. So sa mga nanonood ng dyan, tinatapos nyo na itong video ko, ito yung bonus ngayon, di ba? Paano kung umuupa ka lang, yun lang kakayahan mo umupa. Ito yung suggestion ko. After a year or 2 na umuupa ka sa pwesto mo para sa gym business mo, ito yung pinaka-importante na tip na maibibigay ko sa inyo. Kung nakikita nyo na malaki ang kinikita ng gym or kumikita na yung gym, ang suggestion ko, total, kung nakinig ka sa akin, kumuha ka ng mga lisensya, kumuha ka ng BIR, umutang ka ngayon sa bangko after a year. Uutang ka sa bangko or uutang ka sa Pag-ibig Fund ng property, bumili ka. Ngayon, yung ipapagawa mo na property, yung first floor, gym. Yung second floor, bahay. Ngayon, dahil nasanay kang umuupa, a portion of doon sa income ng gym mo, kukunin mo ngayon. Yun na pambabayad mo ng monthly amortization. And would you believe na yung upa mo, baka mamaya, mas maliit pa yung kailangan mong bayarang monthly amortization, lalo na kung Pag-ibig nag-loan ka. So isipin mo, ang maganda ngayon, wala ka pang bahay, wala ka pang gym business na sarili mo ang pwesto. Ito, 2 birds in 1 stone kasi may property ka na, may gym ka na, may bahay ka pa. At kung papalarin ka, bukod doon sa hindi na naglalabas ng pera sa sarili mong bulsa, pambayad doon sa property na yon, nagbibigay pa tong negosyo na to ng pera, papasok sa bulsa mo. So, nagkaroon ka ng property, hindi ka naglalabas ng pera buwan-buwan, tapos may pumapasok pa na pera. So yun yung tip ko sa inyo kasi yun yung actually tong mga sinasabi ko na to, tong mga ideas ko na to, kaya ako na ipapayo sa inyo kasi maski ako sa sarili kong buhay, ginagawa ko po yun. As a matter of fact, yung bahay na tinitira namin ngayon is sinuhulug-hulugan ko sa bangko pero nandun dati yung Gym Depot na fabrication. So yung budget ko sana for rental, doon ko nilalagay sa sa pagbabayad ng upa. Pero, fortunately for us, lumaki yung business, hindi na kami kasya doon, kaya kailangan ko magrenta nito. So, I hope nagustuhan nyo yung topic natin for today. So, ang closing ko nito, regardless yan, kay umuupa ka, kay sarili mong pwesto, pareho kayong pwedeng kumita ng pera doon. Nasa sayo yan kung paano mo ma-maximize ang kikitain mo sa gym business mo. Policy RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.